Manila Podcast Syndicate production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine President and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito na naman po si Eileen Taliping para ihatid sa inyo ang mga naging kaganapan at mga naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng isang linggo sa Malacanang. Marami pong mga naging aktibidad sa nagdaang linggo na nakatutok sa patuloy na paglaban ng gobyerno sa COVID crisis. At dito nga po ay inilarga na rin ng Presidential Communications Operations Office o PCOO ang pre-SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte at inuulat nga sa bayan ng iba't ibang ahensyang kabilang sa economic cluster ang mga nagawa at gagawin pa ng administrasyon para sa natitirang 2 taon ng termino ni Pangulong Duterte. Ito po ang magiging ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte na itinakda sa July 27, 2020 at malalaman ng sambayanan kung ano ang mga gagawin at kung ano ang mga plano ni Pangulong Duterte para sa bansa sa natitirang 2 taon nito sa pwesto. Ang PCOO po ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President at siyang nakatoka para maiparating sa publiko ang mga ginagawang programa at polisiya ng Duterte administration. Sa kanyang mensahe sa bayan, hiniling po ni Pangulong Duterte sa sambayanan na tumulong para sa mas maayos at mas maunlad na Pilipinas na pakikinabangan ng mga Pilipino at sa mga susunod na henerasyon. Bahagi po ng ginagawa ngayon ng gobyerno ay ang dahan-dahang pagbubukas ng ekonomiya dahil ayaw po ni Pangulong Duterte na isugal ang buhay ng mga Pilipino sa coronavirus. Anya, hindi nito gagayahin ang mga bansang tulad ng Amerika, China, Japan at South Korea na ganap na nagbukas ng kanilang ekonomiya. Nag-alis ng mga lockdown at yung mga restrictions pero ang nangyari, mataas po ang COVID cases nila. So binibigyang diin po ni Pangulong Duterte sa kanyang naging talumpati na mahirap lamang na bansa ang Pilipinas at ayaw niyang ipagsapalaran o ayaw niyang isugal ang buhay ng mga Pilipino sa banta at sa panganib po ng COVID-19. At dito nga ay paulit-ulit na ipinapaalala ng Malacanang sa publiko na sundin ang basic health protocols para maging ligtas sa bagsik ng COVID-19. Partikular po ito yung pagsusuot ng face mask kapag lalabas ng bahay, hindi pwedeng wala dahil po sila ay huhulihin. Kasi ito ay nakasaad at meron pang mga ordinansa ang mga local government units at kailangan din sundin ang social distancing at ang palagiang paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Kapag po lalabas po kayo mga kaibigan, yung mga dito sa Pilipinas po, magdala na kayo po ng hand sanitizer o kaya ay alcohol, ilagay nyo sa maliit na bottle na may spray at yun na po ang palagian yung bit-bit. Hindi pwedeng lumabas ng wala yun. Ako kasi ganun din sa maliit kong bag, meron ako laging hand sanitizer at saka alcohol spray. So kailangan na yon. Kung dati ang hindi kailangang mawala sa iyo pag aalis ka ng bahay ay mobile phone mo o cellphone mo, ngayon isama mo na po ang alcohol at hand sanitizer. Iyan po ay upang tayo ay makaiwas po sa posibleng kontaminasyon ng coronavirus o COVID-19. At isa po sa mga naging laman ng mensahe sa bayan ni Pangulong Duterte nitong Miyerkules, ang naging pahayag nito laban sa number 1 critic nito at ng kanyang administrasyon. Walang iba po si Maria Ressa, ito ang Chief Executive Officer ng Rappler, isang online news na critical sa gobyerno. Critical in the sense na parang walang ginawang tama ang pamahalaan. Na kapag may mga bagong ganito, may mga bagong pilisiya o aksyon, talagang nakabantay siya at laging meron pong pambutas o meron puna sa mga ginagawa po ng gobyerno. At ayon nga sa Pangulo, sa kanyang talumpati ay tinawag niyang manloloko itong si Maria Ressa at sabi niya ilalabas niya sa mga susunod na araw ang mga dokumentong magpapatunay sa mga panloloko umano ni Ressa sa bayan at maging sa international community. Isa po si Ressa sa mga kritikong lantarang bumabatikos sa presidente at sa mga ginagawa ng administrasyon. At alam niyo po ba, ang isa sa ikinagagalit po ng gobyerno ay yung sa issue po ng ang sinasabi kasi nung kainitan po ng drug war ng gobyerno
ay lumalabas na may sinasabi po ang grupo ni Maria Ressa. Ito yung mga kritiko ng administrasyon na extrajudicial killing at Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. yung kanilang inire-report po sa international community na mga numbers ay talaga pong sobra-sobra naman ang laki na kung titingnan mo naman po talaga yung official record po ng gobyerno, hindi naman po ganun kalaki. So parang floated masyado, bloated na, kung bloated, pinalaki ng husto. Kaya yun ang kinagagalit hindi lang po ng presidente, kundi syempre mga law enforcement na nagpapatupad po nitong drug war. So iyan ang isa sa mga dahilan kaya parang nagalit na rin ang presidente dahil puro nga panloloko ang ginagawa di umano ni Ressa at ibinabalita laban sa gobyerno sa international community. Sa makatwid, malinaw po na sinisiraan po ng nitong journalist na si Ressa ang gobyerno po, ang Pilipinas sa international community. At noong nakalipas na linggo, kung matatandaan nyo po, ay ibinalita ko sa inyo ang pagpirma po ni Pangulong Duterte bilang ganap na batas sa Anti-Terrorism Act of 2020. Maraming grupo po at mga senator at congressmen ang may agam-agam sa bagong batas, kaya naman kinalma po ni Pangulong Duterte ang publiko. At ayon nga sa presidente, walang dapat na ipangamba ang mga law-abiding citizen dahil gagamitin lamang ang batas para idepensa ang bansa laban sa mga terorista. Kung walaan niyang ginagawang masama at walang nilalabag na batas ang isang Pilipino, ay walang dahilan para katakutan ang anti-terror law. Sinabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati na kailangan po ng gobyerno ang angkop na sandata para malabanan ang terorismo at inaasahan na niya na kukwestiyonin ang legalidad ng bagong batas ng mga grupo kontra dito. At totoo nga po, marami na pong nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema at kino-question po nila yung constitutionality nitong Anti-Terror Act of 2020. At ang sagot po naman ng mga abogado ng gobyerno, nakahanda sila para tugunin at sagutin ang mga nakahaing petisyon laban nga sa anti-terror law. At nitong Biyernes, July 10, inilabas po ng Malacanang ang isang proclamation. Ito yung Proclamation 976 na nagdedeklara sa kasalukuyang taon bilang Year of Filipino Health Workers. Ang proklamasyon po ay ginawa ni Pangulong Duterte bilang pagkilala sa kabayanihan at malasakit ng medical workers sa buong bansa sa gitna po ng patuloy na pakikipaglaban ng sambayanan sa COVID-19. Sinabi po ng Pangulo na mahalagang kilalanin ang kabayanihan ng lahat ng health workers dahil sa pinapakitang sobra-sobrang sakripisyo at pangangalaga sa mga may sakit na mga Pilipino. At kabilang nga sa mga maituturing na bayani sa panahon ng pandemya ay ang mga nurse, midwives, mga doctors at lahat ng mga nasa larangan ng medisina na walang sawa po at walang reklamong nagbibigay ng kanilang serbisyo para maisalba sa bagsik ng COVID-19 ang ating mga kababayan. Nakasaad po sa proklamasyon ng Presidente na inaatasan ang Department of Health na pangunahan po ang superbisyon at koordinasyon para sa pagpapatupad ng Year of Filipino Health Workers. Sumasaludo po ang lahat sa lahat ng health workers at ako po ay nagpupugay din sa lahat ng mga nagsasakripisyo ng kanilang buhay dahil sa pagkampan sa kanilang tungkulin. Nung mga kainitan po, nung mga unang buwan ng pagtaas ng COVID-19 sa bansa, alam niyo po marami pong mga nababalita na mga hinaharas na mga health workers na mga tao kasi hindi pa nila naiintindihan noon kung ano po yung pangamba, ano pa yung bagsik ng COVID-19 kasi kapag ang isang health worker ay lumabas mula sa ospital dahil ginamot nga niya ang mga may sakit, akala po ng mga tao noon, yung mga hindi nakakaintindi, ay may bit-bit na po si nurse o kaya si doktor na coronavirus. Kaya sila pinangingilagan, ayaw kung maaari, ayaw silang pauwiin sa kanilang mismong bahay, sa subdivision, ganun. At yung mga nakatira sa condominium, meron ng abiso yung management, sasabihin ng guard, iabihabilin nila sa guard, huwag papasukin ito kahit yung mismong health worker na yon doon na nakatira dahil nangungupahan sa condominium. Ayaw po. So, iyan yung mga diskriminasyon.
na naranasan po ng mga health worker noong mga unang buwan kung saan kasagsagan po ng matinding problema po sa COVID-19. Marami pa po kasi mga Pinoy ang hindi nakakaintindi noon kung paano yung ginagawa yung health protocols ng mga ospital sa mga mga naggagamot nga ng mga COVID patients. Pero dahil nga sa ngayon ay unti-unti at naipapaliwanag naman sa kanila na bawat health worker na umaalis po ay talagang sanitize po yan at lahat ng mga suot nila, yung mga PPE o personal protective equipment nila ay talagang inaalis nila ay yung maayos po nila itong inaalis kung saan tinatapon. Yung parang maayos po yung pagkakalalagay, hindi po kung basta-basta dyan at basta kakapit tatanggalin na lang. So hindi po, may mga proseso po yan sa mga ospital. At update po tayo sa mga overseas Filipino workers na nasawi naman dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia. Dumating na po sa Pilipinas nitong Biyernes ang 20 OFWs na hindi po nakaligtas sa COVID-19. Kabilang po ang mga ito sa 49 na labi na dumating mula sa nabanggit na bansa. Bago tuluyang dinala po ang mga nasawing OFW sa iba't ibang crematoriums dito sa Metro Manila, binasbasan muna sila ni Philippine Air Force Chaplain Reverend Father Captain Jesse Gagarin. At sinalubong nga ng mga opisyal ng gobyerno ang labi ng mga nasabing OFW sa Ninoy Aquino International Airport at nagbigay ng huling respeto sa mga ito. Kabilang po sa mga sumalubong ay itong sina Executive Secretary Salvador Mejaldea bilang kinatawan po ni Presidente Duterte kasi ang presidente po sa nitong nagdaang linggo ay nasa Davao. Doon siya naglagi at meron po siyang opisina na doon sa Panakanyang o sa Malacanang of the South. At kasama po sa mga sumalubong po ay itong si Labor Secretary Silvestro Bello III at maging ang Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Kung matatandaan nyo, iniulat ko po nung last week na doon sa marami pong mga namatay na OFW dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia at 5 po sa mga ito ay inilibing na po doon sa nabanggit na bansa. Dahil nung una talaga mahigpit ang Saudi government at ayaw nga nila na for security reasons na rin po at saka health reasons na rin kaya doon na pinalibing. Kasi doon wala pong cremation so kailangan pagpatay ka na dahil sa COVID, libing agad. So yon 50 po ng mga Pinoy ang doon na inilibing samantala ang naiuwi po dito ay 20 na mga COVID mga fatalities po. So, asahan natin na sana po wala nang madadagdagan ng mga OFW na namamatay dahil sa COVID-19 sa ibang bansa. Alam nyo po, ang pinakamahirap na mangyari sa isang Pinoy ay bawian ng buhay, mamatay sa ibang bansa. So, yan lamang po at tandaan nyo, mahirap po ang magtrabaho sa ibang bansa pero kung hanggat maaari gawin natin, panatilihin po natin ang ating kalusugan para makaligtas sa anumang uri ng sakit. So, yan po ang mga naging tampok na kaganapan sa Malacanang sa nagdaang linggo. Abangan po ang iba pang magiging aktibidad ni Pangulong Duterte sa mga susunod na araw. At bago po ako magtapos, please i-like, share at mag-subscribe sa www.guerrillapodcast.com.ph para po sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless sa lahat kahit nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto ng COVID pandemic. Laban lang po tayo. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerrillapodcast.com.au or guerrillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production.